Praise God. Sabi mo sa katabi mo, a blessed Sunday. Patahan niyo mo kausapin niyo. Kagalit niyo po yung katabi niyo. Sabihin niyo, mapagpalang linggo sa iyo. Sumagot po ba? Ayaw po ba sumagot? Kalabitin niyo. Baka po napakaaga matulog. Alam niyo po, napakaganda po ng panahon natin ngayon sapagkat pag minsan pag umuulan, mahirap tayong bumangon. Pero salamat sa Panginoon sapagkat sumigat ang araw at marami pong benepisyo ang araw. Pwede pagpapakita ng pag-asa sa lahat ng tao. Amen? Lalo sa panahon po ngayon na puno na po ng mga fake news. Kaya po pag kayo po ay magbabasa o maghahanap o mag-i-scroll sa social media, wag agad-agad po kayong maniniwala. Kasi po marami pong mga nilalagay po doon ay mga peke, hindi po tunay. Ano po? Hindi po siya yung katotohanan na kung saan ay talaga maliling lang ka. Minsan nga, buhay pa yung tao, sasabihin patay na. Ano po? May ganun eh. Minsan naman sabi, hiwalay sa asawa, pero hindi namang hiwalay. Kaya nga maraming pagkakataon na dapat mapanuri tayo sa mga bagay na yon. Lalong-lalo na po ang ating series po ngayon ay mayroon pong patungkol sa katotohanan. Ano, yung truth. Yan pong katotohanan na yan kung ating pag-uusapan ng salita ng Diyos ay tunay na nagbigay sa atin ng malagandang kapakinabangan. Nagbigay po sa atin ng isang bagay ng pagbabago. Amen? Sasang-ayon po ba kayo dahil sa katotohanan tayo po ay nawala sa kasinungalingan ng kaaway? Ano po? Amen? Kaya po ang ating series title po natin, Mahalaga ang Katotohanan or Truth Matters. Bakit po mahalaga yan? Kasi po ang ating Panginoon Kristo ang siyang katotohanan. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Siya ang katotohanan. Kaya napakahalaga po yan na kapag ang isang tao ay nasa kanyang katotohanan, ang Panginoong Kristo sa John 1, sabi nga, ang salita ay nagkatawan tao at ang tao ay naging salita. Sa puya ang ating Panginoong Kristo, ang katotohanan. Kaya napakahalaga po na yung katotohanan at ang ating Panginoong Kristo ay nasa ating mga buhay. Bakit po? Kasi napakahalaga. Katulad po na sinasabi sa ating series verse sa John 1:8-32. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino po dito ang napalaya na ng salita ng Diyos o ng ating Panginoon Kristo sa napakaraming kasinungalingan? Sino po ang magsasabi na bold na ako po'y pinalaya ng katotohanan ng ating Panginoon Kristo? Pakitaas po kamay. Yung di po nagtaas, hanggang ngayon bilanggo pa po kayo. Ano po ba? Kasi yung katotohanan, kasi maraming, di ba, pag sinabi ng mundo, ito, pero nung sinabi na ng salita ng Diyos, nagpalaya sa atin. Na kaya pala natin mabago. Na kaya pala nating manumbalik sa Diyos. Na kaya pala nating maging malaya sa napakaraming, sumpa ng kasalanan, kadena ng addiction, tanikala ng sakit, o tanikala ng anumang bagay sa ating buhay. Di ba po ba? Marami tayong napalaya na rito. Mga nanay, mga tatay, mga anak na kung saan napakahirap pong umalis sa anong bagay na yun. Pero dahil sa katotohanan, dahil kay Jesus siya ang katotohanan, tayo po ay napalaya. Lalo na po sa kasinungalingan ng kaaway. Lalo na sa mga tradisyon ng mga marami iglesia na pag ginawa mo yan, okay na yan. Okay na kay Lord yan kahit hindi ka na sumunod sa Panginoon. Basta magbigay ka lang, okay na. Kaya maraming pagkakataon, kahit mga drug lord, kahit yung mga gambling lord, magbibigay na lang sa church, okay na yon. Kasi justify nila na kanyang ginawang pagbibigay, ayun ang papalit upang matubos ang kasalanan niya o ng tao. Pero yun po yung kasinungalingan. Lalong-lalo na po pag pinag-uusapan po ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Na ang tao ay hindi maliligtas sa sarili niyang gawa. Kundi, kahit mabuti pa yung gagawin mo, hindi ka maliligtas dyan.
Yun po ang katotohanan. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin yung ano ba yung katotohanan nito na nagpapalaya sa atin. Kaya truth matters, mahalaga ito. Kasi sa panahon po natin ngayon, kung di po tayo nakabase sa katotohanan, ay naku, maliligaw po tayo. Even we are Christian, marami pong katuruan ang nagsasabi na gawin mo lang ang lahat basta hindi ka makakaapak ng tao. Di po ba? Basta gawin mo yung mabuti sa iyong sarili. Kung hindi ka makakaapak, kaya madalas po, ganyan po mga ang pinaniniwalaan ng mga LGBTQ. Hindi naman kita ginagalaw. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. O igalang mo rin ako. Pero tayo po are based on the truth. Kung ano po yung katotohanan, doon po tayo babase. Di po ba? Kung yan ang katotohanan mo, ay hindi. Ano ang sinasabi ng katotohanan? Yun po. Kasi katotohanan nga, truth nga, hindi siya pwede maging kasinungalingan. Kaya nga, pag ang ating Panginoon Kristo ay nasa buhay natin, nag-a-apply yung katotohanan. Kaya mahalaga po ito. Bilang isang Kristiyano, mahalaga ang katotohanan kasi po tayo sa napakaraming bagay na kasinungalingan ng kaaway, napapalaya po tayo. Ganun po kahalaga ang salita ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo. Kaya pag ang isang tao ay may Panginoon na sinasabi niya may Diyos siya, si Jesus sa buhay niya, ibig sabihin, marami na sa buhay mo na may napalaya ka na. Naniniwala po ba kayo na napalaya na kayo ng Panginoon? Amen. Unang-unang kalayaan nga yan, di ba? Mula saan? Sa kaparusahan. Kaya katulad po ni Paul, katulad po ngayon sa series po natin yan, buong month of August, sino po nakapagbasa na sa Book of Acts or Gawa? Sino po nakapagbasa na? Hindi ba? Kawawa naman kayo. Nakapagbasa na po ba yung iba? Yung nadaanan na. Minsan, praise God. Pakitaas sa kamay. Di ba? Nadaanan na natin yan. Nabasa na natin yan. Bakit po natin pag-uusapan? Kasi po yung katotohanan na si Jesus sa Book of Acts, yung mga alagad niya, doon po naranasan nila kung paano kumilos ang katotohanan ng ating Panginoon Kristo doon sa Bagong Tipan. Kasi ang Gawa po, yan po yung mga buhay po ng mga alagad, ng mga mananampalataya na kung saan na tunay na sabi nila, mahalaga talaga ang katotohanan. Truth matters. Lalong-lalo na po, pag-uusapan po natin si Paul. Si Pablo po, kilala si Pablo? Si Saul dati, sakit sa ulo ni Lord, naging si Pablo dahil sa biyaya ng Panginoon. Ano po yung biyaya? Kasi nga, yung biyaya na yan, na tunay na napagtagumpayan ni Pablo o ni Saul, yung kanyang pagiging isang dating umaaway sa Diyos, ngayon iba na. Bakit? Sa biyaya ng Panginoon. Amen? Ano po ba yung biyaya? Mayroon po ako nung pinakahulugan po dito. Hindi ko na po nilagay dyan. Ang ibig sabihin po ang biyaya ay hindi karapat-dapat na pabor ng Diyos na nagliligtas sa atin at nagbibigay sa atin ng pagnanais at kapangyarihan na gawin ang kanyang kalooban. Ibig sabihin po, ang biyaya sa atin ng Diyos ay dapat hindi tayo karapat-dapat. Anong karapat-dapat na maligtas? No? Kasi lahat po tayo nagkakamali, may kasalanan. Sinabi po sa kanyang salita, ang lumabag sa isang kautusan ay nilabag mo na ang buong kautusan. Ibig sabihin, wala. Sabi nga din sa nasusulat, walang umabot man saan? Sa kalawalhatian ng Diyos, walang sino man. Ibig sabihin, lahat tayo ay mapaparusahan. Kaya ang biyaya ng Diyos, ibinigay niya upang sa lahat sa atin ay maging karapat-dapat dun sa kaligtasan, ibinigay ng Panginoon na kung saan si Jesus ang naging susi ng ating kaligtasan, ito po'y regalo. Ano po? Ibig sabihin, ang biyaya po ay meron nagbayad, hindi po libre. Hindi po ba? Sino po nagbayad? Si Jesus. Ibig sabihin, siya po ang nagbayad. Katulad po ng sinasabi sa Juan 1:16-17, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang sino man po kasi ang nakasunod o naka-perfect dun sa kautusan. Sa panahon pa ni Moses, wala na. Kaya po, pumasok po yung awa ng Diyos Ama, yung biyaya ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan niya. Kaya yung biyayang ito mahalaga. Pag pinag-uusapan po natin ng biyaya. Kaya po ang mga Kristiyano ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Walang sino man
ay makapagsasabi, mapupunta ako sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ko. Wala po. Ang biyaya po ng Diyos ay hindi po ayon, katulad po ni Paul, sa kanyang ginawa na naging mabuting apostol. Hindi, sa magaling sa magsalita, attorney siya, hindi yun. Mayaman siya, hindi. Siya po ay naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, naging mabuting apostol dahil sa biyaya ng Panginoon. Even we are, tayong lahat. Kahit anong galing mo, kahit anong yaman mo, kahit anong kilala ka dito sa mundo, hindi ka ililigtas niyan. Yun po ang katotohanan. Ang magliligtas sa iyo, ang biyaya ng Panginoon. Kasi yung biyaya na yan ay regalo. Hindi po pinagtrabahuhan yan. Kaya hindi po to sariling sikap. Ano yung sariling sikap? Yung gagawa ako ng mabuti para maligtas ako, para maging malugod sa akin ng Diyos. Hindi po ganon. Ano po sinasabi sa Roma 11:6? Ngayon, kung ang pagkapili sa kanila ay dahil sa kanyang biyaya, hindi na ito batay sa kanilang mabubuting gawa. Maliwanag po. Sapagkat kung batay sa mabubuting gawa, hindi na to biyaya. Ang biyaya ay isang regalo. Ano? Pag tinanong ko po kayo, kung saan kayo pupunta, sino po makakasagot? Tatanungin ko po, pupunta po kayo na langit? Ba't di po kayo makasagot? Di ba pag minsan may sasagot, hindi ko alam. Sana. Di ba yung mga ganon? Sana. Ganon tayo. Parang hindi tayo bold o di tayo sigurado. Minsan, sinasabi mo, hindi ako qualified sa biyaya. Parang ganon kasi pag hindi mo masigurado yung pag tinanong ka, saan ka pupunta? Parang sinabi mo, hindi pa ako qualified. Kasi hindi pa ganon kagdami yung ginagawa kang mabuti. Hindi po. Hindi po. Pinapakita sa atin ng Panginoon, hindi sa mabuti mong gawa. Hindi ko pa sinasabi, hindi maganda yung paggawa ng mabuti, ha? Ang pinag-uusapan po kasi natin dito, yung biyaya ng Diyos. Kaya maraming tao, pupunta na lang ako sa church pag mabait na ako. Lalapit na lang ako sa Diyos pag ako ay okay na yung buhay ko. Hindi nga Kasi walang sino man ang pupwede o naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos unless hindi mo tinanggap yung biyaya o regala ng Diyos. Ito yung biyaya ng Diyos ino-offer sa'yo. Yun po yun. Kaya maraming kasinungaling ng kaaway. Di ba? Pag pupunta ako sa church kapag mabait na ako, pag wala na akong bisyo, hindi nga Dahil sa biyaya ng Diyos pa rin. Ang iba naman, linggo-linggo tumatanggap kay Jesus. Bakit mo lang para sigurado? Hindi ganon. Alam niyo po yung biyaya ng Diyos. Yan po, pag biniyaan ka ng Panginoon, tinanggap mo siya bilang Lord at Savior, ligtas ka na. Kasi nga, biyaya pinag-uusapan po dito, hindi mo kailangan pagsumikapan. Kaya tatanungin ko po kayo, sino po dito yung pupunta ng langit? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung iba, hindi pa rin sigurado, hindi pa rin convinced. Makinig ka para lalo mo maintindihan yung mensahe ng Panginoon. Bakit? Sabi dito sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob ito ng Diyos. O laging sinasabi ng Lord to, regalo ko ito sa inyo. At hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa upang walang maipagmalaki ang sinuman. Walang dapat ipagmalaki. Example, mayroon ako regalo ibibigay sa inyo. Kapag hindi mo ito tinanggap, hindi mapupunta sa iyong regalo. Tama? Ganun po yun. Kapag ino-offer ka ni Lord, ito yung buhay ko, ito yung biyaya ko. Pag hindi mo siya tinanggap, hindi mo matatanggap ang biyaya ng Diyos. O di po ba? At ang biyaya po ng Diyos may limited time lang po. Ano may limited time? Hanggat buhay ka, kunin mo na. Kasi pag namatay ka, wala na. Wala na yung biyaya ng Diyos. Kaya po yung kasinungalingan na naman na pag namatay ka, pwede kang ipag-pray para mapunta ka sa langit. No. Yung po ang kasinungalingan ng kaaway. Kasi pag ganun po mangyayari, baliwala po yung ginawa ni Kristo doon sa krus. Kung lahat din naman pala mapupunta doon saan? Sa buhay na wala hanggan. Ano pa sense ng pagkamatay niya? Katotohanan na naman. Kasi po ang katotohanan, unless hindi mo tinanggap yung biyaya, yung regalo ng Diyos, I tell you, yung po nakakalungkot, hindi po kayo mapupunta doon sa buhay na wala hanggan, kundi sa buhay na puno ng kaparusahan.
Kaya po dapat nakikita natin na ang biyayang iyon ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya napakahalaga po nung ginagawa natin every Sunday, nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil yung katotohanan na ipinapakita natin na sumusunod tayo sa Panginoon based in our faith, based ano yung tinatanggap mong biyaya mula sa Diyos. Ano po? Kaya minsan hindi ako pinagtanong Pastor, parang hindi po ako mapupunta ng laba. Bakit? Kasi nagkakamali pa po ako Bakit? Sino ba po ba? Pakitasan kami ng perpektong tao. Ha? Wala, di ba? Sinabi nga ng Panginoon, dahil sa biyaya ko, yung future sin mo, binayaran ko na. Kaya, kasi yung kasinungaling nakaaway, naku, hindi ka nang bababago. Nakita mo, alis ka na lang dyan, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Sino po ba hindi na karapat-dapat sa Diyos? Wala. Maliban na lang sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya huwag kayong pasisinungaling sa kaaway. Na, hindi ko kaya kasi dami ko nagawa. Kaya lumayo ka na lang, huwag ka naman ang palataya. Kasinungalingan po yun. Dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat kasalanan na gagawa ng tao. Ang tanong na nga lang, huwag kayong sa katotohanan. Best tayo sa katotohanan. Kaya minsan, ayoko na magsimba. Bakit? May nagawa akong kasalanan. Bakit? Yung sukli, hindi ko ibinalik. Kaya ayoko na. No. Biyaya, mag-pray ka. Lord, tulungan niyo po akong maging tapat sa biyaya niyo. At sa pamagitan yon, yung biyaya ng Diyos, lalo tayong ma-inlove sa Kanya. Lalo tayong mapalapit sa Kanya. Magkaroon tayo ng bagong buhay. Kaya yung biyayang ito, may epekto po ito sa atin. Lalong-lalo na po sa pag-iwas sa kasamaan. Ano po sabi dito sa Ephesians 2:10? Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Ano po? Upang gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga ng Diyos na gawin natin sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesus. Dahil pag tinanggap natin ang biyaya ng Diyos, hindi tayo nakikipag-isa. Kasi alam mo yung tinanggap mo, buhay na walang hanggan, di ba? Panginoon, tinatanggap ko kayo bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Sino na Panginoon mo? O si Jesus, pag nakipag-isa sa Kanya, yung biyaya ng Diyos, yun na nagbibigay sa iyo ng pagbabago. Hindi nyo napapansin? Malaki na yung pinagbago nyo. Sabi mo sa katabi mo, lalo na yung pagkasama mo sa bahay yung katabi mo, may nagbago na ba sa akin? Salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen? Yun ang katotohanan. Kaya nga marami ang puno na ng kagalakan. Nakita ko nga, kala ko, pag tayo ko dito, kala ko mga artista search po tayo dito Kala ko puro artista yung kaharap ko No? Bakit po? Kasi nagliliwanag ang kanilang mga mukha. Yun po ang katotohanan. Kaya hindi po natin kailangan na magpa-bikibelo o mga bakit? Sapat ang biyaya ng Diyos upang maging maganda ako sa asawa ko. Amen? Sino ba yung mga may asawa dito? Tama? Di ba? Kasi nga yung biyaya ng Diyos ay nagpapabago sa atin, nagbibigay liwanag lalo sa ating pamumuhay. Bakit? Sa ating pagbabago ng buhay. Kaya sabi ko, hindi po masama yung sinasabing paggawa ng mabuti. Kundi dahil sa biyaya ng Diyos, nagpapatuloy ka dun sa kabutihan na ginagawa. Dati nga ay konti ang biyaya, ang paggawa mo ng kabutihan, bilang na bilang. Ngayon, hindi, dumadami. Di po ba? Bakit po? Kasi nga, ang biyaya ng Diyos ay tunay na nagbibigay sa atin ng pagbabago. Halimbawa na lang po sa akin po. Nahihirapan po ako sabi ko, paano na yung mga kaibigan ko? Buong Taytay, kilala ko. Paano pag nakasalubong ko? Pag niyaya na naman ako, ang hirap ko naman tumanggi. Wala pa sa bokabularyo ko pagtanggi. Pag sinabihan pa ako, lalo na, wala ka nang gagastusin, punta ka na lang. Pag nagkasalubong pa. Alam niyo po sa biyaya ng Panginoon, di ba ang Taytay liit naman? Hindi naman ganun kalaki. Hindi po inaadya ng Diyos kami magkatagpo-tagpo talaga. Natalo na pang inuman? Hindi ko po alam. Yung po ay biyaya ng Diyos. Kaya nga po sa sinasabi ko sa inyo, pag tayo'y umasa sa biyaya ng Diyos, ma-amaze kayo, bakit kaya ganun? Yung mga dati kong kaibigan na hindi kami pinagtatagpo na ilalayo ako sa Panginoon. Bakit? Kasi sa biyaya ng Diyos, kayang gawin niya mga imposibleng bagay. Totoo po yun. Dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya wag po tayo magmalaki na, kaya ko to. No. Kapag si Lord ang kumilos, baka yung mga mag-aano po sa'yo, burahin ni Lord yan. Dahil sa, totoo. Mas mahalaga ka sa Panginoon. Naniniwala kayo, mahalaga kayo sa Panginoon? Dahil sa biyaya ng Panginoon.
Amen? Oh, ang biyaya ng Diyos na magtatakwil sa atin sa mga paggawa nga ng masama. Hindi napansin, dahil sa biyaya ng Diyos, bakit kaya hindi na ako nagchichismis ngayon? Dati buong araw, ngayon half day na lang. Paunti-unti naman eh. Dati nagsosocial media ako, dati 3 hours, ngayon 1 hour na lang. May pagbabago pa rin hanggang sa mawala. Di ba? Yung mga kabataan, nag-gaming. Dati buong araw, pag walang pasok, ngayon, half day na rin. Kumakain na rin, nasa tamang pagkain na rin. Inuuna na rin ang mga pag-aaral. May pagbabago pa rin dahil sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po yon? Kaya nga, sa biyaya ng Diyos, bakit? Tinatanggal tayo sa masasamang gawain. Ano po sabi sa Tito 2:11-12? Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos, ayan po, na magdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Sabi ko po sa inyo, ang biyaya ng Diyos magdadala yan sa patungo dun sa kaligtasan mo. Kaya imposible na may Diyos ka, na may katotohanan sa iyo, sa buhay mo, meron ka Jesus sa buhay mo, na mapapahamak ka. Kaya lagi ko po kayong tinatanong sino po dito pupunta ng langit? Kasi kung ang Diyos ay nasa iyo, yung katotohanan, patungo po yan sa kaligtasan. Yung po ang katotohanan, huwag po kayo magpadisip sa kaaway. Kasi minagagawa ka pang kasalanan. Hindi, ang biyaya ng Diyos ang nagligtas sa akin sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Pagpapatuloy po na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay na may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kasalukuyang panahon. Dati po tayo, nung wala tayo sa biyaya ng Diyos, sino po dito matino? Pastor, matino ako. Matino, bakit gumagawa ka na masama? Na alam mo masama, ginagawa mo. Kaya nga yung biyaya ng Diyos, naiba eh. Na dati ang paninigarilyo, okay lang kasi ginagawa naman ng marami yan. Ang pagsusugal, lalo sa Taytay, di ba? Yung may mga Kristo rin yan eh. Kristo sa sabungan nga lang. Tuwing linggo, meron din silang Kristo. Okay lang yan, kasi ano lang yan, tawag dito? Hobby lang. Lalo ngayon, may mga online gambling. Di ba, mga nag-i-scatter. Hindi ka alam yan, ha? Mga nag-i-scatter, yumaman. O dating, pinakita, bagong motor eh. Dati nakasasakyan, may motor lang ngayon. Pinagmalaki, may bisikleta. May bagong bisikleta. Dati nakamotor, nakabisikleta na lang ngayon. Ngayon wala na bisikleta, naglalakad na lang. Ngayon naglalakad na, parang ganun pa. Paano? Ubus na pera. Wala sa katinuan. Pero pag ikay under ng grace ni Lord, ang buhay mo may kabuluhan. Amen? Nakikita natin ngayon ang buhay natin. Ako po, isa akong patutuo po sa inyo. Yung buhay ko noon ay talagang sasabihin mo na, parang hindi talaga mababago. Pero for the grace of God, hindi lang ako binago. Ginamit pa ng Panginoon. Kaya sa biyaya po ng Panginoon, sasabihin mo doon sa asawa mo, sa anak mo, wala ka ng pag-asa. No, may pag-asa yan unless tatanggapin niya yung biyaya ng Panginoon. Kailangan niyang tanggapin yung biyaya ng Panginoon upang magpatuloy yung pagbabagong nangyayari sa atin. Huwag mong isipin na nagkakamali pa rin. Hindi, nasa under ka ng grace ni Lord. Nasa biyaya ka ng Panginoon. Kaya hindi ito sa gawa mo. Umasa ka sa biyaya ng Panginoon. Kung ikay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, Lord, tinatamad ako mag-pray ka, Lord, sa under ako ng grace mo. Tulungan mo ako maging masipag sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Every Sunday, Lord, hindi ako makapag-complete o makumpleto pagsisimba. Lord, tulungan niyo po ako. Under your grace, Panginoon, bigyan niyo po ako ng laging kasipagan sa pagsunod sa inyo. Masusunod po yun kasi hindi niyo po magagawa ang isang bagay hanggat hindi po kayo umaasa sa biyaya ng Diyos. Ako po, marami akong patutuo po under the grace of God. Lalo na po pagdating sa finances, marami akong pagkakataon na dapat akong yumaman na. Dapat ako nasa ibang bansa na. Pero sabi ni Lord, Lord, paano? Walang pera dito. Hindi aasenso ang pamilya ko rito. So for the grace of God, yung aking iniisip, lalo pang pinakita ni Lord, sapat ang aking binibigay na biyaya sa iyo araw-araw. Kahit kailan po, hindi po kami nagutom ng pamilya ko. May merienda pa. Mayroon pa sa gabi. At higit sa lahat, hindi po kami nangutang para sa panahon na ako'y umasa sa biyaya ng Diyos.
Ang tanong, nagtitiwala ka ba sa biyaya ng Diyos? Nagtitiwala ka ba si Jesus ay kayang gumawa sa anumang sitwasyon mo sa buhay? Amen? Yon ang grace ni Lord. Ganon ang biyaya ng Panginoon. Ngayon, nabubuhay na tayo ng makabuluhan. Nabubuhay na masasabi mo. Dati sa asawa ngayon ako, I bless sa mga mag-asawang nandito. Bakit po? Mahirap po sa mag-asawa madala, yung dalawa. Lalo na lalaki. Alam ko po yan. Kasi pag ang lalaki, ang daming bisyong kailangan gawin na ginagawa kayo. Pag mabait na lang ako, hindi na naintindihan ng grace. Ang kalungkutan lang, pag pumanaw na, yun na. May limited time lang ang grace ni Lord. Nakakalungkot. Pero pag nakikita ko yung mga mag-asawang nandito, napupuno ng grace ang kanyang pamilya. Bakit? Kasi po, ang magulang po ang magdadala sa buong pamilya niya patungo maranasan ang biyaya ng Diyos. Amen? Kaya yan po ang mensahe ng Panginoon. Intro pa lang po yung sinasabi ko. Ano po yung ating message ngayon? Is experience God's grace o maranasan ang biyaya ng Diyos. Gusto niyo po dito, gusto maranasan palalo ang biyaya ng Diyos. Amen. Alam niyo po, napakahalaga po nito bilang isang mananampalataya na talaga tayong umasa po sa biyaya ng Diyos. Kasi dito po sa panahon po natin ngayon, kung wala po ang biyaya ng Diyos, marami na po ang wala sa pananampalataya, tumalikod na dahil sa kagagawa ng ating kaaway. But praise God. Bakit? Dahil yung biyaya ng Diyos nagiging sapat sa atin sa araw-araw. Katulad po ni Paul, na kung saan pag-uusapan po natin yung mensahe ng Panginoon. Kilala natin si Paul, na talagang, hindi naman talaga siya mananampalataya. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, ito ipinakita ng Panginoon na lalo ang biyaya ng Diyos sa higit pa sa ano paman. Ano po sinasabi sa unang Korinto 15:9-10? Sabi dito ni Paul, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat dapat tawaging apostol dahil inuusig ko ang iglesia ng Diyos. Kaaway siya ng Diyos Siya yung nagpapapatay sa mga Kristiyano And then, all of the sudden, magiging apostol. Parang tayo, Ako magiging Kristiyano. Ang dami kong kasalanan Isa rin ako ni Apostol Pablo. Hindi man ako pumatay ng tao, pero pinapatay ko, inuusig ko yung mga Kristiyano. Huwag kang maniwala dyan. Hindi totoo ang Kristyanismo. Walang Diyos. Minsan, ganyan, di ba? Parang si Paul. Ano po sabi? Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, ako'y naging apostol. Grabe. Mamamatay Kristiyano, kaaway ng Diyos, hindi kumikilala sa tunay na Diyos, and all of the sudden, by the grace of God, apostol. Sino po dito parang si Pablo? Di ba parang tayong dati? Lahat tayo nagre-rebelde sa Panginoon. Lahat tayo ayaw sumunod sa Panginoon. Lahat tayo tumatalikod sa Panginoon. Ayaw ko mo ng pamamaraan ng Diyos. Ang pamamaraan mo gusto ko. Ibang Diyos ang aking Diyos, ang sarili ko. Diyos ang mga mundong ito. Pero all of the sudden, by the grace of God, sabi ni Lord, ito ang biyaya ko, tanggapin mo. Hindi ka lang binigyan ni Lord ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan. Binigyan ka pa ni Lord na pinahintulutan ka pa na maglingkod at gamitin ni Lord in spite of the past, ano man ang nakaraan mo. Di ba last message ng Panginoon, yung layunin ng Diyos. Ano man ang nakaraan mo, let go na. Bakit? Ang mahalaga yung biyaya ng Diyos na tinanggap mo. Ano ba yung biyaya na tinanggap mo nung yun? Sabi ng Panginoon. At sabi nga dito, at hindi na sayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin. Ganon din po sa ating lahat. Wag po natin sayangin yung biyaya ng Panginoon na ibinigay niya sa atin dahil higit akong nagpagal kung ihabing sa iba ng mga apostol. Bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi sa akin sarili lamang. Ano sinasabi ni Apostol Paul? Magaling ako magsalita. May pinag-aralan ako, isa akong Romano, isa akong galing sa mga bigating pamilya, pero hindi yun ang ipinagmalaki ko. Kasi kung ihahambing sa biyaya ng Diyos, tumatayo ako dito, nagsasalita ako sa inyong lahat, hindi sa kagalingan, kundi sa tulong ng Diyos, kaya ako nakakagamit-gamit. Kaya sinasabi ko po sa inyo, tayong lahat ay gagamitin ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Ang minsan, hindi lang po tayo naniniwala. Hindi ko kaya kasi bakit? Hindi naman ako kasing galing ni Paul. May pinag-aralan yan. Na hindi man ako mayaman.
Hindi naman ako, wala akong ipagmamalaki ko. Wala akong ipagmamalaki ko. Wala. Hindi. Sa biyaya ng Panginoon, sabi, sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pagiging Kristiyano, hindi ito sariling sikap, kundi laging nakaasa sa Panginoon. Kung asawa mo, hindi mo madala dito, umasa ka sa Panginoon. Kung anak mo hindi nagbabago, umasa ka sa Panginoon, sa Diyos. Kasi ang Diyos, ang may tanging, may kakayahan at kapangyarihan magbago ng puso't isipan ng tao. Alam niyo kung bakit gusto ng Diyos yun? Kasi madalas tayo nadi-disappoint. Ano bakit? Pag isang bagay hindi nangyari, diyan na nakakaproblema. Masama ba akong magulang? Ayan. Bakit nagkakaagano ng anak ko? Bakit kaya ganito nangyari? Kasi nga minsan, sabi ni Lord, hindi mo kayang kontrolin ng lahat. Dahil lang sa biyaya ko, kaya mangyayari ang lahat. Kaya aasa ka pa rin sa biyaya ng Panginoon. Lalapit ka pa rin sa Panginoon upang sa ganon, mailigtas at magkaroon tayo ng galing sa biyaya ng Panginoon. Ganon ang mangyayari. Kaya nga si Paul, ganon eh. Bakit? Na dati siyang pumapatay ng Kristiyano, nung siya'y nakatanggap ng biyaya ng Panginoon, ngayon pumapatay siya. Pero hindi lang pumapatay, kundi patay kung patay para sa Panginoon. Ganun siya. Lalong naging matapang siya. Kaya mga Kristiyano noon, inuulit ko lagi, pinaparusahan pa, nakangiti. Tama? Kung mabasahin niyo po ang Book of Acts, kilala niyo po ba ang sulat ng Book of Acts? Si Lucas. Siya po siyang doktor. Kasi si Lucas po, siya pa yung mahilig magtala ng mga nangyayari. Observer po siya. Kaya po ang Book of Acts po, siya po ay nagsulat ng Acts, yung si Lucas. Siya po siyang doktor. Bakit po? Kasi po makikita po dito, nakita niya, nasaksihan niya na ang Kristiyano. Bakit kaya ganun? Pinapatay na pero nagwo-worship pa rin sa Panginoon. Ang nakakalungkot ngayon, ang mga Kristiyano, mawalan lang ang baon ng anak, wala na makakain sa tingin nila sa tanghalian, ayoko na magsimba, ayoko na itaas ang kamay ko para magpuri sa Panginoon. Hindi mo naintindihan ang biyaya ng Panginoon. Kaya si Paul, yung naranasan niya ang biyaya ng Panginoon, sabi niya, patay kung patay. Kaya nga si Paul noon, inukulong, hinahampas, nagkakasugat, iba pang mga alagad ni Kristo. Pinapatay si Esteban, kasama ni Paul, nakaisa siya sa pagpatay kay Esteban. Pero handa siya, bakit? Kasi ang biyaya ng Panginoon ay higit pa sa suffering na nararanasan natin. Tayo hindi, mainit lang, ayoko na mag-church. Ako nga dito, init na init eh. Bakit? Dahil sa biyaya ng Panginoon. Kahit ako ay basang-basa ng pawis, pero hindi niya pinahintulutan na magkasakit ako ng grabe para hindi ako gamitin ng Panginoon. Amen? Ano ba yung biyaya ng Panginoon? Kung ikay nagkakaroon ng mga difficulties sa finances, ayoko na sa pananampalataya. Akala ko ba ang bilang Christian hindi nagkukulang? Hindi dapat laging buno ang bulsa, may bank account. No. Ang biyaya ng Panginoon, higit pa dyan sa pera. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, blessed the man na ang isang tao ay sumasamba at siya lang ang pinanggagalingan ng pag-asa. Wala pong sinabi doon na maging mayaman ng tao siya yung blessed. No. Kasi yung pera na yan na magdadala sa iyo upang ulilayo sa biyaya at pananampalataya mo sa Diyos. Hindi ko po sinasabi hindi na magiging mayaman ng Kristiyano. Kundi ang sinasabi ng Diyos, unahin niyo muna ako at sundin ang aking kalooban at lahat ibibigay ko sa inyo. Because of the grace of God. Yung biyaya na yan. Ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ito nga ang problema eh. Ibinigay na nga si Jesus bilang kapalit ng kaligtasan mo eh. Tapos yung mga simpleng problema natin, give up ka. Wala akong pambili ng ganito. Wala akong pambayad sa ganito. Si Lord nga ibinigay yung pinakakailangan ng tao, ang kaligtasan. Ano pa kaya hindi kayang ibigay ni Lord sa atin? Amen? Biyaya ng Panginoon. Kung si Jesus, yung pinakailangan ng tao, kaligtasan, ibinigay sa'yo. Hindi pa ba kaya ibigay sa'yo yung pambayad ng matrikula, yung pambayad ng bills na kuryente mo, ng tubig mo, anumang bagay na kailangan mo, yung magulong relasyon, ibibigay ni Lord yan. Bakit? Yung pinakamagandang ibinigay, na ibigay na sa'yo, ano pa ba hindi kayang ibigay ni Lord sa'yo? By the grace of God. Amen? Kaya paano natin malalaman? Yung layunin, yung paano mo malalaman, yung grace ni Lord, nararanasan mo. Unang-una, maging matapang na ibahagi ang biyayang natanggap. Alam niyo po si Paul, bago tayo pumasok dito,
Nung natanggap niya sa book of Acts 9, natanggap niya doon siya nagkaroon ng encounter with the Lord sa Damascus. Ito po sa ating gagawin sa Gawa 22:6-8. Hindi ko na po inilagay yung 1-5. Ito po yung inuusig na siya ng kapwa niya Hudyo. Naku, Pablo, isa kang ganyan na. Talagang hinahamak na siya. Kaya sa pagkakataong yun, sa itong babasahin ko sa Gawa 22:6-8, muli niya ibinalik yung paano niya naranasan yung biyaya ng Diyos. May matapang na siya. Kasi dati matapang siyang kasama doon sa tumutuligsa sa mga Kristiyano, ngayon hindi. Matapang na akong itayo na naranasan ko yung biyaya ng Diyos. Ito po yung sinasabi sa Gawa 22:6-8. Muling binalikan, ikinuwento niya sa kapwa niya Hudyo. Pag may pagkakataon, basahin niyo na lang po yung Gawa 1-5 para masundan niyo po. Sabi dito, tanghalian tapat na noon at malapit na kami sa Damasco, biglang kumislap sa aming paligid ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Natumba ako at may narinig akong tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Nagtanong ako, sino po kayo, Panginoon? Sumagot ang tinig, ako si Jesus na taga Nazaret na iyong inuusig. Ano po ba inaano po dito? Matapang niya nga sinasabi niya sa kapwa Hudyo niya, ito yung naranasan ko noon sa Acts of 9, sa Gawa 9. Ito yung natagpuan ko yung tunay na Diyos. Yung dati kong hinahamak, yung dati kong sinasabing hindi Diyos, guru lang. Ito yung Diyos na sasabi ko mga alagad nila, hindi tunay na alagad ng Diyos. Ito na, naranasan ko na yung biyaya. Ibinahagi niya, sabi nga sa Acts 5, talagang sinasabi niya, ito makinig kayo. Ito yung naranasan kong biyaya sa Panginoon. May tapang siya. Tayo kaya, may tapang ka ba na ibahagi mo yung karanasan mo sa Panginoon? Ha? May tapang ka ba? Si Paul, nung naranasan niya ang biyaya ng Diyos, hindi niya ito kinahiya. Ako po, naranasan ko po yan. Parang hindi ko masabi na, binabago na ako ni Lord, na kay Lord na ako. Totoo po yan. Nung ako bago-bago pa lang pa ako sa Panginoon noon, ang hirap po ibahagi. Pero pagdating sa noon, nung buhay ko, pagdating sa kalokohan, ang dali natin magkwento. Alam mo ba si ganyan. Paanohan pa tayo? Payabangan Ngayon, si Paul hindi, nung naranasan niya ang biyaya ng Panginoon, talagang proud siya, naranasan ko yung biyaya ng Panginoon. Talagang ito nangyari sa akin. Sino po dito ang may kwento ang buhay? Ha? Walang kwento buhay nyo? Kawawa naman kayo. Lahat tayo may kwento buhay. Ano ba sasabihin ko may kwento? Si Paul may kwento. Anong kwento ng buhay niya? Dati siyang tumutiligsa sa Diyos. Dati siyang mamamatay Kristiyano. Yun ang kwento ng buhay niya. Pero dahil sa biyaya ng Diyos na iba yung buhay niya, nagkaroon ng kabuluhan dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya meron ikukwento kayo, imposibleng wala kwento buhay nyo. Sino ngayon na may kwento ang buhay? Ha? Ba't perfecto kayo? Kasi, totoo, aminin natin. Di ba lahat naman tayo may ginawang hindi maganda? Hindi may kwento buhay mo. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya tayo nandito ngayon, sumasamba sa Panginoon. Amen? Yon ang kwento ng buhay mo. Dahil sa biyaya ng Diyos, Lord, thank you. Malaya na ako. Dapat nasa mall ako ngayon May sale. Dapat nasa sabungan ako ngayon Dapat sa bahay ako ngayon, nagsisitim pretty dahil gusto ko magpahinga. Na dapat wala ako dito Pero by the grace of God, sumusunod ka ano ang inuutos ng Panginoon. Ganon si Paul. Kaya si Paul, naranasan niya ang biyaya ng Panginoon. Matapang siya nagtatanong dahil sa biyaya. Ano po sabi dito? Kasi pag tayo hindi nakakaranas ng biyaya ng Diyos, wala tayong pakialam sa Panginoon. Tayo nagtatanong sa Panginoon, pag hindi ka Kristiyano, ano yon? Pahingi noon. Pahingi ako ni Lord, ganito. Pahingi ako ng ganito. Pero si Paul, naranasan yung biyaya ng Panginoon, nagtanong siya. Ano tanong niya? Sabi sa Gawa 22:9-10. Nakita na mga kasama kong liwanag, ngunit hindi niya narinig ang boses na nagsasalita sa akin. At nagtanong pa ako, ano ang gagawin ko, Panginoon? Sabi niya, at sinabi niya sa akin, tumayo ka at pumunta sa Damasco at doon sasabihin sa iyo ang lahat ng gagawin mo. Alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, hindi napapansin, si Paul, nung nakaranas ng biyaya ng Panginoon, hindi na siya humingi ng order mula sa Roma. Sa biyaya ng Diyos, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Ano yung pinagagawa mo? Tayo ngayon madalas
Tayo pa nag-uutos kay Lord. Lord, kailangan bayaran mo to, ha? Kailangan gawin mo to. Ang biyaya ng Panginoon, nagsasabi sa atin kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang gagawin natin. Kaya pag nararanasan mo ang biyaya ng Diyos, it's not about us na. Kaya sa Galatians 2:20, I'm no longer lived, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, kundi ang Panginoon. Tayo mga Kristiyano sa panahon natin ngayon Magsimba ka. Bakit? Pagod ako Bahala. Alam na ni Lord yun. Mag-worship ka. Bakit? Hindi ako masaya Pag masaya lang ako, tsaka mag-worship talaga ng worship. Mahilig tayo mag-demand pa nga sa Panginoon Kapag hindi mo bibigay kay Lord yan, sa isang taon, ayoko na. Hindi na ako mag-church. Diba? Ganun tayo Pag hindi mo binago ang anak ko, pag hindi mo binigay ang aking mapapangasawa ng ideal man ko, ideal girl ko, sa iba na lang ako. Hindi mo naiintindihan. Kasi ang biyaya ng Diyos, nagpapakita yan kung sino ang susundin mo. Naitanong nyo ba minsan, nag-pray kayo, Lord, ano po yung pinagagawa nyo? Ano ba gusto nyo sa buhay ko? Ganon si Paul. Mula nang siya ay nakatanggap ng biyaya, hindi na siya yung nag-o-order. Siya yung, puntahan mo yan, patayin mo yan. Hindi na. Ang chip niya ngayon, si Jesus na. Lord, ano ang gagawin ko? Ganon ang biyaya ng Diyos. May pagpapakumbaba, may submission kay Lord. Bakit? Ang magpasubmit at magpakumbaba sa Panginoon, itataas ni Lord. Tsaka hindi ka mapapahamak pag sumunod ka at nagpakumbaba sa Panginoon. Hindi. Bakit? Lalo ka mapapabuti. Ang unang-una pinagagawa niya, ang tanong, magtitiwala ka ba? Kasi pag may pinagagawa sa atin si Lord, mahirap Lalo na yung mga lalaki. Tanggalin mo yung bisyo mong yan. Lord naman, iba na lang. Ito, itira mo to. Bata pa ako, ginagawa ko na yan Mga anak, pag pinagsasabihan kayo ng mga magulang nyo, anak, huwag mong gawin yan. Naman, iba na lang. Lalo-lalo pag galing sa salita ng Diyos, ayaw natin i-give up. Tinanong nyo na ba si Lord, anong gusto niya? Minsan madalas tayo, anong gusto ko? Tama? Pero si Lord, hindi. Nangyari kay Paul, hindi. Tinanong niya kaagad, Lord, ano ang gagawin ko? Ang mabigat pa rito. Sinabihan na siya ni Lord, ikaw, Pablo, maghihirap ka. Talaga uusigin ka. Halos mamatay ka. Pero ito maganda kay Lord, huwag kang mag-alala. Magpakatapang ka dahil kasama mo ko. Sapat ang biyaya ko sa iyo. Amen? Ganun si Lord. Yung biyaya niya nagbibigay sa atin ng tapang upang sumama sa tunay na iglesia. Dahil sa biyaya niya, sabi nga dito sa Gawa 22:11-13, nabulag ako sa tindi ng liwanag, kaya inakay ako ng aking mga kasama papuntang Damasco. Doon sa Damasco, may isang tao na ang pangalan ni Ananias. May takot siya sa Diyos at sumusunod sa kautusan. Ginagalang siya ng mga Hudyong naninirahan doon. Pumunta siya sa akin at sinabi, kapatid na Saulo, makakakita ka na noon di gumaling ako at nakakita ko si Ananias. Alam niyo ba si Ananias? Siya po siyang alagad. At alam niya po si Pablo, ay mamamatay Kristiyano. Kung babalikan po natin yung Book of Acts 9, ayaw po ni Ananias. Lumugar po kayo sa sitwasyon ni Ananias. Isa kang mananampalataya at papupuntahin ka ni Lord sa taong pumapatay ng mananampalataya. Pupunta ka? Sino magtataas na kamay? Inutusan ka ni Lord. Kaya si Tatay Rose, mamamatay Kristiyano yan. Sabihin sa'yo, pumunta ka doon, Lord naman, iba na lang. Mamamatay Kristiyano, puntahan ko yung lihins ko. Pag nakapikit pa naman ako, pinagpipirit, tagain ako dito. Huwag na lang, iba na lang. Hindi. Bakit? May purpose kasi yun. Yung biyaya ng Diyos, si Pablo, na dati mali yung iglesyang pinupuntahan, mali yung sinasamahan na tao, iniba ni Lord. Bakit? Si Ananias ngayon ang nakatulong niya papunta sa tamang iglesia. Ano nyo napansin? Ako, ang dami ko pong barkada. Kaya yun po, isa rin sa ikalulungkot ko, Lord, pag ako ba yun nandito sa church, magiging malungkot ako. Bakit? Wala na yung kaibigan ko nagpapasaya sa akin Wala na yung matugtugin at video okay na my way. Yung mga video okay na, alam mo, nagpapasaya. Wala na yung inuman, wala. Pero sabi ni Lord, sapat ang biyaya ko. Totoo yun.
Kasi nung napunta ako dito, marami po akong naging kaibigan, ginamit ni Lord upang maging masaya ako kahit hindi ako gumagawa ng masama. Kaya kayo mga tatay, sino mga tatay dito? Pakitaas ang kamay. Maniwala po kayo. Isa po akong testimony po dyan. Biyaya po ng Diyos. Sakala ko nga yung mga pag may bisyo, masaya ka eh. Pero nakita ko yung mga barkada ko puno ng sakit, mga namatay na hindi pala totoo. Di ba kasi nungalingan? Pag wala kang bisyo, hindi ka lalaki. Hindi. Ang tunay na lalaki, umaasa sa biyaya ng Diyos. Amen? Yun ang tunay na lalaki. Bakit? Alam mo nang mali nga, doon sa sigarilyo nga, nakita mo, may cancer na nga lang cancer, ang dami pa naninigarilyo. Addiction. Yung alak, ganun din. Di ba? Drink moderately. Anong moderately? Pag lasing ka na, case na yan. May utang pa sa tindahan. Kasi nga, wala sa biyaya ng Panginoon. Kaya si Paul, iba talaga. Talagang inayon sa iglesia. Kaya tayo dito, di ba? May nag-akay sa inyo eh. May nag-akay sa inyo. At ginagamit ninyo ng Diyos upang maging alin? Maging malakas. Kaya si Paul, nung sinabi ng Panginoon, sumama ka sa kapwa mo, mananampalataya. Kaya mahalaga po sa kapwa, sa bawat mananampalataya ang may iglesia. Kaya hindi mo po pwedeng, ako na lang, tinanggap po naman si Christ as Lord and Savior sa bahay. No, hindi po. Sinasabi po sa kasulatan, kailangan yung kasama doon sa iglesia. Anong iglesia? Siya yung pinakaulo at tayo yung bahagi. Tayo po iyon. Kaya hindi po pwedeng wala kang iglesia. Bakit? Paano mo i-share yung kaligtasan? Paano mo i-share yung pagmamahal ng Diyos? Paano mo i-share yung mabuting balita, yung patotoo mo, yung buhay mo na may kwento ka? Wala. Kaya nga si Paul, binigyan agad. Bakit? Kasi baka kung saan maghanap eh. Kayo mga kabataan, maghanap kayo ng kaibigan nyo dito sa church. Huwag kung saan-saan. Bakit? Dadalhin kayo sa kapahamakan yan. Kaya nga si Paul, binigyan agad ni Ananias eh. Nakita niya agad si Ananias. Bakit? Para maipakita ni Lord, ito ang dapat mong samahan. Ito ang dapat mong maging companionship bilang iyong mananampalataya. Ako po yun sa panahon po ni Pastor Mike na nabubuhay. Lagi po akong kasama niyan. Bakit po? Dati po ako mahilig ako sa alak ngayon, naging mahilig po ako sa kape. Kaya nga naging motto po ng sa TBC yun. TBC. Mahilig ka sa kape? Magiging pastor ka. Ano si pastor, mahilig din sa kape. Nadikit po ako sa kay pastor, mahilig na rin ako magkape. At hindi po ako nagsisi, bakit? Hindi po ako nadala ni pastor sa kapahamakan. Kasi naniniwala ako, ibinigay siya sa akin ng Diyos upang maging kasama ko doon sa pagpapatuloy na biyayang ibinigay po sa akin ng Diyos. Kaya pag kayo may mga spiritual parents kayo dito, spiritual leader, mga temple leader dito, lagi kayong sumama. Kasi hindi kayo dadalan sa kapahamakan yan. Huwag nyo lang uutangan, ha? Biro lang po. Pag inutangan mo na, ayoko na. Hindi nga na, biro lang po. Ano ba ang pinakamahalaga? Kasi ibinigay yan, ibig sabihin may dahilan. At ang pangalawa, sa biyaya ng Diyos, tayo po ay magiging matapang sa pagsunod. Yun ang mahalaga. Si Paul, dating matapang sa kontra, kaaway ng Diyos yan. Pero sa biyaya ng Panginoon, ano nangyari? Naging matapang siyang ipahayag ang salita at biyaya at kwento niya. Sabi ko sa inyo, may kwento kayo, hindi pwedeng wala. Kasi dati tayong mga kumalaban, yung kwento mong yan maganda. Pag ibinigay mo sa Panginoon, magiging mabuti yan, encouragement. Sabi ko po sa inyo, ayaw ko po ikwento dati yung buhay ko eh. Pero ngayon, naku po, para bakit? Na magkaroon ito ng pag-asa sa iba. Baka yung iba hindi talaga ganun addiction sa inom, sa mga bagay na masasama, na mga gawain ng lalaki. Marinig yung iyong patotoo, yung buhay mo dati. At sa biyaya ng Diyos na bago ka, ay, kaya palang mabago ang buhay ko. Si pastor, ang sama-sama pala ng buhay niya dati. Pero ko ngayon, hindi naman kasama, nabago ng Diyos. Sa biyaya niya. Pag narinig niya, oo nga, no? May biyaya pala, mayroon palang pag-asa ang buhay ko. Yun po ang dahilan kung bakit dapat yung kwento mo, kinukwento mo rin sa iba. Yung biyaya na ng kwento mo, magiging biyaya din sa iba. Huwag po natin ipagkait yun. Bakit? Upang yun po ay pagsunod po. Kasi gusto ng Panginoon na sumunod po tayo. Sabi po dito sa Gawa 22:14-15,
Sinabi niya sa akin, pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno para malaman ang kalooban niya at upang makita mo at marinig ang boses ng matuwid na si Jesus sapagkat ipapahayag mo sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. Ito maganda sa biyaya ng Panginoon, hindi namimili. Alam ng Diyos si Paul, di ba? Kilala niya eh. Ba't niya pinili? Because of the grace of God. Tanong ko kayo, bakit kayo pinili ng Diyos? Bakit kayo pinili ng Diyos? Alam naman niya, tutulugan niyo naman ako pag nagsiservice ha. Alam niya na hindi naman kayo susunod. Alam niya nang sisinungal kayo minsan. Alam niya na hindi naman kayo minsan na sumusunod talaga sa Panginoon. Nagre-rebelde kayo. Ba't pinili pa rin kayo ng Diyos? Ba't pinili pa rin tayo ng Diyos? By the grace of God. Sa biyaya ng Panginoon. Sino mo pinili ka ng Diyos? Sino naniniwalang pinili ka ng Diyos? Parang hindi pa rin kayo convinced sa biyaya. Sino po pinili ng Diyos? Kasi yun ang katotohanan. Sa kabila ng tayo ay may kasalanan, sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating pagkukulang, pero pinili ka pa rin ng Diyos na maging anak niya at tanggapin ang kaligtasan na nagbumula sa Kanya by the grace of God. Kaya huwag mo sabihin, hindi ako karapat-dapat, hindi ako pwedeng humarap sa Diyos. No, by the grace of God, pinili ka niya. Hindi sa gawa mo, hindi magaling ka, hindi matalino ka, hindi mayaman ka. Pinili ka ng Diyos dahil gusto niya maranasan mo ang biyaya ng Diyos. Huwag may ipagkait ng sarili, Lord, hindi ako karapat-dapat, wala akong pinag-aralan, no read, no write ako, wala akong kakayahan. No, gusto ng Diyos yung mga basura sa buhay mo upang mahayag yung kapangyarihan at biyaya sa buhay mo. Yung nakikita yung mga ginamit ni Lord dito sa Bible, yung mga basura sa harapan ng mundo. Si Moses, mamamatay tao, pero pinili niya. Si Moses, nabubulil-bul, pinili niya. Si Paul, sino pa ba? Si David, pumatay din ng tao, pinili pa rin niya. Pinili ka ng Diyos kahit may parating kang kasalanan dahil pinili ka ng Diyos dahil sapat ang biyaya sa iyo. Yun ang katotohanan, huwag kayong magpadisip sa kaaway. Pero ito pa sinasabi, huwag po tayong magpalilang din sa kaaway. Sabi dito, matapang tayo sa mabilis na pagsunod dahil sa biyaya. Ito po yung ginawa ni Paul sa Gawa 22, 9-10. Ngayon, ano pa hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo o tumawag sa Panginoon upang maging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Alam niyo yung time na to, 3 days siya hindi nakakita na kumakain. Pag kayo po nangyari yun, pag kayo nakakita na, anong unang yung gagawin? 3 days hindi ka kumakain, umiinom. Pag nakakita ka na, anong gagawin mo? Kakain ka, no? Siyempre, gutom nga, 3 days, hindi ko pa umiinom. Si Paul, hindi. Nung naranasan niya yung biyaya ng Diyos, sumunod siya, sabi kasi, magpabautismo ka, yun ang ginawa niya. Pero hindi siya uminom doon sa bautismo, ha? Hindi, nagpabautismo siya. Kasi yung pagsunod, kaya pag tayo po yung nakaranas talaga ng biyaya ng Diyos, hindi pwede hindi ka susunod. Maliban na lang kung hindi naganap yung biyaya sa iyo ng Diyos. Kasi ang biyaya ng Diyos, siya yung si Jesus, di ba? Ako ang katotohanan. Kung may Diyos ka talaga sa buhay mo, susunod ka. Kaya nga ito yung binigay ng Diyos Ama si Jesus upang ibalik yung disenyo ng Diyos to determine kung ano yung tama at mali sa buhay natin. Hindi na tayo magdidetermine nun, kundi ang Diyos na. Kaya ang mangyayari, susunod ka na lang. Doon sa mensahe natin last week, sumunod ka sa purpose mo, sa layunin mo. Ang madalas lang, ayaw natin. Bakit? Masaya ba yan? Komportable ba ako dyan? Ang tanong lagi, naniniwala ka ba sa biyaya ng Diyos? Kung gusto mo maranasan ang biyaya ng Diyos, sumunod ka. Ang maganda sa biyaya ng Diyos, hindi ka mapapahamak. Kasi marami din na mislead yan. Sobrang yaman, Lord, thank you sa biyaya mo. Pero yung biyaya din yun na sinasabi niya, naglalayo sa Diyos. Nagiging curse yung biyaya. Totoo po yan. Marami dito, nagpa-pray. Pastor, pag-pray mo ako ng trabaho, pray, sinagot ni Lord, nagkatrabaho. Yung nagkatrabaho, hindi na nagsimba. Wala na si Lord. Bumalik na naman. Bakit mo tayo bumalik ka? Papapray po ulit ako. Bakit? Natanggal po ako sa trabaho eh.
Parang yun ang katotohanan. Tama? Pag nakuha na natin, balik na naman tayo. Wala na naman yung pagsunod. Pero dahil by the grace of God, babalik at babalik ka pa rin. Yun ang mahalaga kay Lord eh. Bumalik ka lang anak. Balik lang. Hindi kita itatakwil kasi biyaya ko ang magbabago sa iyo. Ang aking kapangyarihan. At matapak na tayong sumunod sa pananalangin. Ayan, sino po dito yung nananalangin? Wala. Yan po ang number one. Ang mga apostol Paul nga, mga apostol, yan ang unang hiniling sa Diyos turuan mo kami manalangin. Bakit? Diyan mo lalong mararanasan ang biyaya ng Diyos. Ano po sinasabi dito sa Gawa? 22, 7 to 18. Sabi po dito, pagkatapos bumalik ko sa Jerusalem at habang nananalangin ko sa templo, nagkaroon ako ng pangitain. At nakita ko si Jesus na nagsasabi sa akin, bilisan mo, umalis ka agad sa Jerusalem dahil hindi tatanggapin ng mga taga rito ang patutuo mo tungkol sa akin. Alam niyo po ba, kahit na po tayo mga Kristiyano na, may darating pa ito katulad ni Paul. Ginagamit na siya pero may mga danger talaga sa buhay natin. At bilang mananampalataya, hindi po lahat natutuwa tayo bilang mananampalataya. Tama, no? Ginagawa mo na, pero hindi ka totoong Kristiyano, peki ka. Kristiyano ka pa naman, bakit ganyan ginagawa mo? Yan, di ba? May panlalait pa eh. Pero ganyan din ang Diyos. Anong nagpatagumpay? Manalangin ka. Kasi para wag tayo malihis. Imbis na gumanti tayo, hindi, Lord, magpe-pray ako, ano ba gagawin ko? Yun ang biyaya ng Panginoon. Imbis na gumanti tayo, Lord, ikaw na bahala. Ipagpe-pray mo ang lahat. Hindi ka na ikikilos na basta-basta lang. Bakit? Si Paul, hindi. Lagi siyang nakaayon. Lord, ano gagawin ko? Sa ganun din sa mga nakaroang sa lumang tipan, kung babasahin niyo po, si David, lagi sumasangguni niya. Kasi minsan hindi siya sumangguni. Yari eh. Yung kinukuha nila yung kahon ng kaban ng tipan, hindi siya sumangguni. Pinahawak lang doon sa mga mamamayan na kanyang natumba. Inapahawak sa kahon, namatay. Hindi dapat mga libitaw mahawak nun eh. Hindi sa sumanggunin. Kaya mula nun, sumasanggunin na lagi sa Lord. Kahit malit ito, sanggunin, nananalangin sa bakit. Napakahalaga kasi tayo mga tao, konting bagay, hindi na. Ba't pa ako magpiprig? Simple lang. Pero yung mga nasimpleng bagay na yun, yung nagpapahamak. Ha? Yun ang nagpapahamak. Maliban sa mga kabataan, gwapo yan, okay na yan. Cute yan, may dimple. Pati noo may dimple, cute. Gugustuhin ka agad. Tanong mo, Lord, ito ba? Hindi mananampalataya eh. Ay, wag. Kasi hindi naman talaga yan eh. Sabi nga dito sa Roma 8:26, tinutulungan tayo ng Espiritu sa kahinaan natin, hindi natin alam kung ano ang dapat natin ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin na namamagitan sa Diyos para sa ating pamamagitan ng daing na hindi natin kayang sabihin. Kaya Lord, kaya nga sabi ko sa inyo mag-pray ka. Minsan, sa NBB, pray ka, hindi ako marunong. Hindi, marunong ka sa biyaya ng Diyos. Minsan naalala ko, nag-pray po ako sa biyanan ko. Birthday niya, pray ako. Pagkatapos namin mag-pray, sabi nung pamangkin ko, yung pamangkin na anak ng bayaw ko, Tito, saan ka nag-aral mag-pray? School? Walang school, sabi kong gano'n. Bakit? Ano mag-pray? Hindi man talaga ako mag-pray. Hindi ko pinagayama kasi nga, pray lang. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tinutulungan niya tayo. Lalo po mga tanay, tatay, pangunahan niyo po yung mga anak ninyo mag-pray. Huwag niyo sabihin, hindi po kayo marunong. Sabi nga po dito, sa biyaya ng Diyos, tutulungan nila kayo. Hindi niyo ito pahabaan, hindi ito pagalingan, no. Kung ano yung sinasabi sa iyo ni Lord, yun ang gawin mo. Kaya pag sinabi ni leader mo, pray ka. Hindi pagalingan dito, si Lord pa rin na magpapaano noon. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Sabi ko po sa inyo madalas nga po ako nagpe-pray Nabubulit talaga ako, kinakabahan ako Pero sa biyaya ng Panginoon, nawawala. Hindi pa rin perfecto, pero sabi ko sa inyo, sa biyaya ng Panginoon. Kasi si Lord pa rin ang kausap natin, wala na pong iba. Ano po? Kaya napakahalaga po na maranasan natin ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, truth matters, ang katotohanan ay mahalaga. Lalong-lalo na po ang biyaya ng Diyos. Ano? Tatanungin ko po sa inyo dito, sino po dito may kwento ang buhay? Ha? Parang di pa rin, itaas ang kamay yung may kwento ang buhay. Tama, taas na, dami kanina, Di ba masasabi niyo yung kwento ng buhay niyo ngayon may halaga na? Because of the grace of God. Biyaya ng Diyos. Pero ang kwento mong yan dapat
sinishare mo, matapang ka. Kasi lahat po kahit sa kapitbahay mo, may kwento rin yan. Yung kaklase, may kwento rin ng buhay niyan. Katrabaho mo, may kwento rin ng buhay niyan na nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Ano po sinasabi sa Roma 6:23? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ibig sabihin, lahat tayo mamamatay. Dahil sa kasalanan. Lahat tayo may kasalanan eh. Sino po dito, di ba? Ngayon pa lang eh. Iba, nagkasala na eh. Pagpunta pa lang dito. Sabi niya, aagahan ko punta. Pero, na-late. Di ba lang, may problema na tayo, di ba? Sabi mo, maagahan, Lord, pupunta ka maaga. Hindi ko makapunta. Pero sabi ni Lord, sagot ko, dahil sa biyaya ko. Bakit? Sa Panginoong Hesukristo. Ang lagi ko itatayin, mag-end ako ng question sa inyo, na bahagi nyo na ba yung kwento nyo sa iba? Si Paul, matapang siya. Sa pagbahagi at matapang din siya sa pagsunod ng Panginoon. Yung biyaya sa iyo ng Diyos, hindi mo dapat sinasarili yan. Dapat ibinabahagi yan. Kaya wag po tayong maging kampante rin po tayo. Lalo po, naniniwala. Diba? Ang pagbabalik ng Panginoon. Pero, naibahagi mo na ba yung biyaya ng Diyos sa iba? Napakahalaga po yan kasi marami tayong mahal sa buhay. May kwento rin ng buhay ng mga yan na nangangailangan ng biyaya ng Diyos, katulad ni Paul. Ano? Kaya, kausapin niyo ang Panginoon. Mananalangin tayo. Kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Let us pray. Bow your head and close your eyes. Panginoon, nandito po kami. Salamat sa inyong mensahe. Salamat sa biyaya niyo, Panginoon. Hindi po kayo nakatingin sa nagagawa namin pagkakamali. Kundi tumitingin kayo sa biyayang ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Alam niyo, hindi kami perpekto, Panginoon. Alam niyo, Panginoon, na hanggang ngayon, Lord, nakakagawa pa rin kami na kasalanan, kasamaan. Pero Lord, sinabi niyo nga po, Panginoon, dahil sa biyaya mo, natatalikuran namin to. Itinatakwil na namin to. At sa biyaya mo din yan, Panginoon, binabago mo kami, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, alam niyo po yung buhay namin. Lalong-lalo na rin yung aming past, yung aming kwento ng buhay namin before. Alam niyo po yan. Wala pong lihim sa inyo. Kaya ngayon, Panginoon, nagiging tapat po kami sa inyo, Lord God. Kung paano na natanggap namin ang biyaya ng katulad ni Paul, ni Pablo. Sa kabila, Panginoon, ng kanyang nakaraan. Sa kabila ng kanyang kasamaan at pagkukulang, pagre-rebelde sa inyo, pinili mo pa rin siya upang ibigay yung biyayang ito, ang aming Panginoon sa Kristo. Lord, magtatanong kami sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Buong puso, Panginoon, may pagpapakumbaba. Ano po ang gusto niyong gawin namin, Panginoon? Ano po yung paggagawa niyo, Panginoon? Dahil sa biyaya namin, Panginoon, magagawa namin itong sumunod sa inyo. Hindi kami titingin, Panginoon, sa aming kakayahan, sa aming karunungan. Kundi, Lord, magbe-base kami dun sa biyaya, Panginoon, na kaya namin sumunod dahil sasamahan mo kami at ang biyaya mo, Panginoon, ay aming mararanasan. Kaya sa oras na ito, Lord, kausapin niyo po kami, Panginoon. Iparinig niyo po sa amin nang marinig namin by spiritual ears namin, Lord, ano yung gusto mong ipagawa sa amin. Meron kaming kamag-anak pa rin na hanggang ngayon, Panginoon, hindi pa rin nakakatanggap ng biyaya. Yung kaklase ko rin hanggang ngayon, ilang taong ko nang kasama, pero hindi ko pa rin nabahaginan ng aking pananampalataya ng biyaya mo, Panginoon, ng kwento ko. Yung aking katrabaho hanggang ngayon, hindi pa nga niya alam na Kristiyano pala ako eh. Yung buhay ko, yung kwento ko, hindi ko pa rin naibabahagi. Lord, hindi yan ang Panginoon, layunin mo. Kung bakit kami naririto, Panginoon, may purpose pa kami. At ang layunin yan, katulad ni Paul, na kahit anong sama, dahil sa biyaya mo, naging kagamit-gamit siya at naging mabuti at matuwid ang kanyang pamumuhay. Lord, narito kami. May patotoo. May kwento ang buhay namin
na nagkaroon ng halaga dahil sa biyaya mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. At ngayon po,